Jesus is calling your name. Yan. Jesus is calling your name. Ito ay nanggaling sa aklat ng Lucas. Chapter 19, verse 1 to 10. Ano po, no? Basahin ko po ito sa wikang Tagalog. Sabi ko dito, sa verse 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad. Verse 2. May isang tao roon ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Verse 3. Sinigap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao hindi nito makita dahil siya ay panda. Verse 4. Kaya patakbo siyang nauna sa daraanan ni Jesus at umakyat isang puno ng sikamoro. Verse 5. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan ko tumuloy ngayon sa iyong bahay. Verse 6. Nagmamadaling gumawa si Zaccheo at kung tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita ng bulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang kasalanan, sabi nila. Verse 8. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasaunin ko sa kanya ng 4 na beses. Sa verse 9, sabi ko, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa bayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. At sa verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at ligtas ang naligaw. Saan ito nagsaglit na manalangin? Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kami sinamahan sa aming pagtitipon-tipon. Naway ikaw po, Lord, ang mamuna sa bawat desisyon na aming gagawin at tanging kalooban mo lamang ang mamulan. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagsubok at kaligtasan na pinagkaroon sa amin. Patuloy po kami pabuting sa tuntong minagarapa at gawing instrumento na inyong mga mabuting gawa. Salamat, Panginoon, itong aming sabot dalangin sa pangalan ng mga Jesus. Ang maraming sabi ng Amen. Amen. Isang hindi malilimutang araw sa Jericho habang papalapit si Jesus sa puno ng sikamoro. Alam niyo po yung sikamoro, no? Naisip ni Zaccheo umakyat sa puno ito upang makita si Jesus. Yan. Makikita natin dito ang kanyang determinasyon upang makilala ng personal si Jesus. Yan. Sa kabila ng kanyang mga kulangan, hindi ito naging hadlang upang magawa niya yung kanyang nais. Kita mo si Zaccheo si panda. Nasa kabila ng kanyang kakulangan, di ba? Pag iba, ay, huwag na lang akong magabang yan, di ko lang makita maraming tao. Pero si Zaccheo, determinado siyang makilala si Jesus. Amen? Yung original daw na pagkakasalarawan kay Zaccheo sa original na Bible yan, siya daw ay isang bata na nasa katawan ng matanda. Yan. Yan. Kaya siya ganun, maliit siya, hindi siya lumaki. Sino sa inyo nakatanood ng Bullet? Lalo si Bullet, yung pelikulang Bullet. Di ba may kasama siyang bata doon? Si Christian Albert. Si Christian Albert, 25 years old na siya ng panahon. Pero tingnan nyo, para siya 12 years old. Ganun si Zaccheo. Undeveloped yung katawan niya. Hindi siya na-develop ng gusto. Isa pa, dahil na siya ay tax collector, itinuring siya ng mataong na madumi at makasalanan. Kasi alam niyo po sa panahon nila, yung mga tax collector po, ganyan daw yan. Pagka sinabi mo sa gobyerno ng Romans na magsisingil ka ng tax, papayagan ka. Pag halimbawa sinabi nila, sige, $1 ang sisingilin mo per head. Dapat yun ang ililimit mo sa amin. Ang gagawin naman nila, sisingilin nilang tao, $10 per head. Hindi yun, legal yun sa kanila, hindi magagalit ang gobyerno, basta babayan mo sa gobyerno, $1. Kaya ang tingin sa kanila ng tao, makasalanan kasi mapanglamang sila, di ba? Imbes na tulungan nila yung mga tao, lalong ginigipit, di ba? Walang tao gustong maging close sa kanya. Kumbaga siya yung isang outcast. Tinatakbo siya ng lipunan dahil sa mga gawa niya. Yan. Ganun pa man sa kabila ng mga ganung kalagayan, naroon yung tinatawag na sack-attitude. Sabi niya, Zaccheo kasi, sack-attitude, galing sa attitude. Yan. Ano ba yung tinatawag na sack-attitude?
Sabi po dito, he is so desperately wanted a personal encounter with Jesus. Yan. Gusto naman, yun siyang pagnanasa na ma-encounter niya ng personal si Jesus. Yan po. Second yun, sabi niya, he was willing to go a great length to make sure it happened. Handa siya maghintay kung gaano katagal para makilala niya si Jesus. Basta't mangyari lamang ito. Amen? Tayo po kaya, gaano po ba kayo determinado na maranasan sa inyong personal na buhay, na makilala niyo ng personal si Jesus? Gaano po kayo ka-determinado? Subalit hindi naman daw po na-develop ng kusa sa sarili niyang pagsisikap ang sakatsyod na ito ay Sakeo. Ito po ay nangyari dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Nilagay niya ang sakatsyod na ito sa kanyang puso. Amen? Maaari din po mangyari sa atin ito kapag tayo mananalangin. Hingin natin sa Panginoon na ilagay sa ating mga puso na personal natin siyang makilala, personal natin siyang maranasan sa ating buhay. Diba? Ngayon, nakita natin ang ginawa ni Sakeo. Tingnan naman natin ang ginawa ni Jesus. Si Jesus nagkaroon siya ng matinding pagnanasa. Si Sakeo nagkaroon siya ng matinding pagnanasa na makilala si Jesus ng personal. Diba? Nasa kanyang puso yun. Gusto niya ma-encounter, gusto niya maranasan si Jesus. Pero tingnan natin kung anong ginawa ni Jesus. Una, he chose the outcast. Pagdating sa pagpili, sa tatawagin, hindi natin pwedeng kontrolin ang Diyos. Nagtataka kayo, bakit ang Diyos, ang karamihang tinatawag niya, yung mga makasalanan. Diba? Yan, katulad ni Sakeo. Ang pinipili ng Diyos, yung mga patapon, itinapon, at hindi pinapansin ng mga tao. Yung mga outcast na pinipili ng Diyos. Sapagkat dumating dito, diba, ang Diyos upang iligtas ang naliligaw. Hindi siya dumating dito para dun sa mga banal. Dumating siya para sa makasalanan. Kaya kung kayo inaamin niyo sa sarili niyo na kayo makasalanan, narito kayo sa simbahan ito. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Yan. Hindi tayo nagbabalat kayo mabuti. Inaamin natin sa sarili na makasalanan tayo. Kaya tayo nagsisimba. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sa pag-aaral natin ng Biblia, makikita natin na never lang ang Diyos yung tumawag ng mga sikat. Hindi yung magaganda ang kanyang tinawag. Hindi yung mga sikat, hindi yung mga talented. Bakit po? Sapagkat kaya ng Diyos gawing extraordinary ang isang ordinary. Diba? Sa halip, mas pinipili niya yung mga unwanted, yung mga untalented, yung mga outcast, diba? Katulad ni Moses. Si Moses po may speech problem. Utal-utal siya magsalita. Kaya ayaw niya, sabi niya, pwede niyang marunong magsalita. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan niya si Aaron. Kasi kumbaga si Aaron, sinama niya kay Moses. Kasi ma-stop si Aaron. Kumbaga sa tao, magaling magbulala si Aaron. Kaya sinama niya kay Moses para pumunta sa Ehipto. Diba? Si Jeremiah naman, ayaw niya rin kasi masyado ba siyang bata. O sabi ng Diyos, ako ang magsasalita, hindi ikaw. Diba? Si Sakeo, ito, outcast siya. Ayaw siya ng mga tao. Walang gusto sa kanya, walang gusto makisama sa kanya. Ang tingin sa kanya, may sakit sa leprosy. Iniiwasan siya. Makita pa lang siya ng mga tao, nagtatago ng tao. Kasi nga, ang tingin sa kanya, makasalanan siya. Mukha siyang pera. Diba? Yan. Bakit gano'n? Sapagkat meron siyang kapangyarihang kakayahan gawin ang isang ordinary tao upang maging extraordinary. Kahit na ordinary ka lang na tao, kaya kang gawin ng Diyos ng extraordinary. Amen? Yan ay sapagkat nakita ni Jesus ang kakayahan ng isang tao sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ni Jesus. Kasi ang Diyos hindi siya tumitingin. Halimbawa tayo, you look up. Halimbawa, look at the world. Iba yung look through. Pag tumingin ng Diyos, lagpas sa'yo. Hindi, walang, yan. Pag tayo kasi tumingin, may hangganan, may limitasyon. Yung ano lang nakikita natin yung Pero ang Diyos tumitingin siya sa kabila ng lahat ng yung ginagawa. You look through.
Lagpas sa iyong paningin niya. Di ba? Halimbawa, tumitingin ka sa salamin. Hindi mo nakita yung sarili mo, nakikita mo yung nasa malayo. Ganun yun, di ba? Lahat tayo ay may pagkakaroon nararamdaman natin tayo ay outcast. Di ba? Kayo minsan nararamdaman niyo ba na kayo ay nire-reject ng mga tao, hindi kayo pinapansin, ayaw nila kayo, unwanted kayo. Tingnan niyo sa mga bata. Halimbawa yung mga bata, masyado sa puro sa tatay niya. Kapag umalis yung tatay niya, piling niya, parang may gusto sa kanya, unwanted siya. Diba? Iyak ng iyak yan. Yan. Diba? Ang piling niya, yung tatay lang niya yung nagtsatsaga sa kanya. Sa mga may pag-boyfriend naman, pag nag-break up, yan. Piling nila, na-reject sila. Yung iba, ang ginagawa? Nagpapakamatay sila. Yan, diba? Nagbibigti, minum ng laso, naglalaslas ng pulso. Yan, kasi piling nila, inaayawan siya. Yan. Kaya nagagawa nilang magpakamatay dahil sa pag-ibig. Amen? Maliban na lamang kung ang isang tao ay puspos ng banal na espiritu. Kaya niya tayuan ang mga ganong sitwasyon. Amen? O kaya naman yung ginagawa kang katatawanan. Di ba pag ay, panda. Yan nga, pilay na nga. Pagtatawanan pa no? Ay, pilay, sabi niya ganyan, no? Na hindi gagayahin pa, hindi pantay yung daan. Halo yun, no? Diba? Ginagawa nila. Yan. Kaya, yung iba naman gumagawa ng kwento para layuan ka ng ibang tao. Di ba? Subalit sa lahat ng mga yan, nakakatagpo ka ng comfort sa katotohanan, ikaw ay pinili ng Diyos. Yan, di ba? God has chosen you. Kaya ka nariyan, pinili ka ng Diyos. Kung hindi ka pinili ng Diyos na makarating dyan, hindi ka makakarating dyan. Amen? Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, ano ba ng katayuan mo dito sa mundo, pinili ka ng Diyos. Amen? Number 2, He called Zacchaeus by name. Tinawag niya si Zacchaeus sa kanyang pangalan. Maraming pangalan o bansag ang tinawag kay Zacchaeus. Nariyan yung, ang tawag na shorty, singa, tanda, jerk, tinawag siyang theft, na magnanakaw, yan. Tinawag siyang traitor. Yan, traidor, sabi ng mga tao sa kanya. Tinitingnan siya ng mga tao, pinagtatawanan. Kundi naman ginagawa siyang katawanan. Diba? Tampulan siya ng tukso, ng pambubuli. Yan. Kaya nung dumaan si Jesus sa tagal ng puno, kung saan siya umakyat at naupo, si Jesus ay tumulak, tinawag siya. Diba? Tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka agad at kailangan kong tumulong sa iyong tahanan. Narinig agad yun sa Zacchaeus. At agad siyang tumulong. Kahit mahina ang boss. Imagine mo nung panahon na yun. Nung naglalakad si Jesus, papunta dun sa may place sa Zacchaeus. Maraming taong sumusunod sa kanya. Maaari sa mga pagkakataon na yun, naroon yung babaeng dinudugo na gusto humawak sa palda niya, di ba? Kay Santa ni Jesus. Maaaring naroon yung isang bulag na nagsabing Panginoon. Di ba? Tinawag siya. Maraming humihingi ng kagaling na sa kanya. Di ba? Maingay ang paligid. Maaaring may mga batang naglalaro, may mga nagtitinda, may mga pambili na sumiligan dyan. Pero yung mahinang boses ng Diyos, yung mahinang boses ni Jesus narinig ni Zacchaeus. Di ba? Maaaring ang kanyang mga lagad, sigurado maingay yung paligid. Yan. At yung ingay na yun, ng taong humihingi ng kagalingan kay Jesus. Di ba? Maraming ingay ang nangyari sa Zacchaeus. Subalit nung tumawag sa Jesus, hindi nagdalawang isip sa Zacchaeus na tumulong. Di ba? Ganun din po tayo mga kapatid. Tinawag tayo ni Jesus sa ating kanya-kanyang pangalan. Tinatawag niya tayo sa ating mga kanya-kanyang pangalan. Diba? Sabi po sa Isaiah 43:1, I have called you by name, you are mine. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay aking, sabi niya. Isaiah 43:1, sabi niya. Hindi niya tayo tinawag na, oy, bararong! Hindi niya tayo tinawag, oy, kanda! Hindi niya tayo tinawag na, oy, bakla! Di ba tayo, oy, tomboy! Hindi tayo may pangalan yung tao, ba't di mo tawagin sa pangalan? Bakit kung ano-anong itinatawag mo? Oy, pangit! Sabi niya yan, no? Yan yung tao. Tayo, mahilig tayo ng gano'n mga tao.
Pero ang Diyos, tinawag niya tayo sa kanyang pangalan, ba? Sapagkat tayo ay Kanya. Yan. Kaya ito si Sakeo, nung marinig niya, tinawag siya ng ating Panginoon Yesus, agad siyang tumugon. Imagine mo nga naman ang tumawag sa iyo, hari ng mga hari. Ikaw nga, kung tinawag ka lang ni Mayor, talagang nanginginig pa no? Diba? Yung iba nga yan kapitan lang ang tumawag, o kaya barangay lang ang tumawag, talagang kahit anong ginagawa, iiwan. Yung pa kaya ang Diyos ang tumawag sa iyo. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, gumalang ng langit at lupa, yan ang tumawag sa iyo. Di ka ba tatakbo? Di ka ba agad tatayo dyan sa pinasatayo Kasi lang hawak ko yung barahan na yan. Diba? Kasi lang nagtotong ka. Itaon mo na yan, tumayo ka, tinawag ka ni Lord. Diba? Yan, pero karamihan ng Christian, hindi ba? Ewan ko ba? Mamaya na lang yan, may ginagawa ako Yan, ganyan. Diba? Diyan tayo bumabagsak. Sinasabi nyo, Kristiyano kayo. Tinatawag kayo ng Diyos. Yan. Yung mga ibang pastor pupunta doon sa tungkingan nag-settle group, nagbabayo study habang may hawak nagbarahay mga tao. Diba? Pastor pa'y nahihiya. Nakakahiyang i-Bible study ng mga nakaupo sa lamesa, naghahalo ng diba? Pero si Sakeo, hindi siya nagdalawang isip na tumugon. Sapagkat ngayon niya sa tinawag sa kanyang pangalan ng walang halong pang-iinsulto. Diba? Hindi siya nagdalawang pangalan, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, Sakeo, baba ka dyan. Kailangan mong tumuloy sa tahanan niya. Sabi mo yun. Hindi siya tinawag na, oy, traidor! Baba nga, punta sa inyo. Ay, gano'n. Kaya siya, masaya si Sakeo na tinawag ng Panginoon sa kanyang pangalan. Kasi noon lang siya tinawag sa pangalan ng walang halong pang-iinsulto. Diba? Wala nang sa kanyang tanggapin sa kanyang bahay. Wala siyang halili. Nung tinanggap ni Sakeo sa kanyang bahay ang ating Panginoon, wala siyang halili. Yan. Kahit yung kanyang cabinet, kanyang opisina, kanyang mga resibo ng pandaraya, wala siyang inilihim sa Diyos. Sapagkat ang hayaan niyang tumuloy sa kanyang tahanan si Jesus, binigyan niya ito ng full access sa lahat ng kanyang tinatawag. Diba? Ganun din po sa atin. Kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay, bibigyan natin siya, magkakaroon siya ng full access sa ating buhay. Amen? Nais niyang sakupin ang lahat ng area ng buhay niyo. Diba? Lahat ng area ng ating buhay na may pagmamahal at katulungan. Yan po. Nakita natin mahal ng Diyos sa Sakeo, kaya't ayaw niya itong manatiling alipin ng pandaraya at pagkukulay. Kaya niya tinawag si Sakeo, nakita niya ito alipin ito ng pandaraya at pagkukulay. Kaya niya tinawag para maalis ito sa pagkaalipin ng pagkukulay at pandaraya. Amen? Tayo rin kaya tayo tinatawag ng Diyos para maalis tayo sa kasalanan. Ang hirap na lang po sa mga Kristiyano. Susunod, tas balik. Susunod, tas balik. Kapag sumunod ka, walang balikan. Pag binitawan ng isang bagay, diretso mo lang iwan. Huwag ka nang babalik. Hindi ka makakaalis sa kasalanan kung panay ka lingon ng lingon. Diba? Panay kang tingin ng tingin sa likuran. Kailangan kapag sumunod ka, wala nang balikan. Amen? Yan. Yan. Para yung Lord. Mahal tayo ng Diyos, kaya ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya tayong maging alipin ng kasamaan ng mundo nito. Diba? Kapag hinayaan mo sa Jesus na pasukin niya yung tahanan, kapag hinayaan mo sa Jesus na pasukin ang lahat ng area ng iyong buwan, gagawa siya ng pagbabago. Kaya, mababago ang iyong buhay. Mababago ang iyong pananaw. Amen. Pangalawa, He went against the law. Ayan. Si Jesus, hindi siya sumasabay sa uso. Hindi katulad ng mga tao ngayon. Pag nakakita ng uso sa Facebook, face up, lalaki magiging babae. Yan, Facebook. Yung mga puso, mahilig, avatar. Kita mo pag yung mga pastor, nagiging avatar. Di ba?
Kasi mahilig sumunod sa uso. Pero si Jesus, He went against the flow. Kahit sabi ng mga tao, lahat na nakakita na tumuloy siya sa bahay ni Zacchaeus, nagbulong-bulungan sila. Sabi sa Luke 19:7, lahat na nakakita na nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Diba? Ganyan tayo eh. Ano pa yung ginagawa nito dyan? Diba? Noong pumunta si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, kumontra lahat sa mga tao. Kasi nga, ang tingin nila kay Zacchaeus, makasalanan. Hinuhusgahan nila si Zacchaeus. Sabi nila, bakit ba siya pumunta dyan? Bakit siya pumunta dyan? Eh, makasalanan ng tao dyan. Kinukot siya nila si Zacchaeus. Sabi pa ng mga tao, bakit ba hindi siya pumunta doon sa mga ganda, mga kagalang-galang na tao? Di ba? Bakit mas pinili ba niya makihalubilo sa pangit at andak na yun? Sabi ng mga tao, di ba? Subalit sa kabila ng pagprotesta ng mga tao, he dared to go against the flow. Sumasalungat sa agos ang ating Panginoon Diyos. Dapat ganyan ang Kristiyano. Sumasalungat ka sa agos. Hindi, ano nang sabi sa ano? Sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano ba? Huwag kayong sumunod sa agos. Kung ba, yan, tulad sabi ng lupog. Yan. Sabi na doon sa ano, pinayagan na niyang magkaroon ng civil union ang lalaki at lalaki, babae at babae. Yan. Kung ba uso, pwedeng payagan. Ang Diyos natin hindi. He go against the flow. Sumasalungat siya sa agos ng mundo. Hindi siya nakikiayon sa agos. Yun ang sabi na Diyos sa Roman 12:2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kasi makasalanan itong mundong ito. Kailangan sumalungat kayo. Kung uso, kahit hindi bagay, kahit hindi tama, ginagawa. Tingnan nyo lang ha. Puso magsuot ng may clean shirt. Kapag tumuwad kita na yung senior. Puso eh. Nakikiayon lahat. Puso. Dahil na 2020 na yung puso. Kahit masagwa. Diba? Pupunta ng church. Yung damit, butas-butas ganyan. Bakit kaya bumili ng damit di patapos? Sira-sira, sinusot. Di kaya patay. Kaya naman si Kuya Jay kung galing manahin. So, diba? Kasi uso ang hilig-hilig, sumunod ng mga tao sa uso, pero ang Diyos hindi. Against the flow. Yan. Hindi siya sumayon sa mga bulong-bulang na ng tao na kapaligid sa kanya. Bagkus mas pinili niyang tumuloy sa bahay ni Zacchaeus. Sapagkat nakita ni Jesus sa puso ni Zacchaeus ang pagnanasa na kilalasan ito ng personal. Nababasa ng Diyos ang ating puso. Kung ikaw ay determinadong makilala siya, kaya kahit sino ka pa, kahit makasalanan, pipiliin ka niya. Hindi natin pwedeng kontrolin ang pagpili ng Diyos. Amen? Ayan, sa kabila ng mga panlalait ng mga tao, mas ginusto pa niyang tumuloy sa tahanan ni Zacchaeus upang makatanggap ito ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At ipamana rin niya rito ang buhay na walang hanggan. Yan ang nais ipamana ng Diyos sa inyo, ang buhay na walang hanggan. Diba? Mga kapatid na ayos kong sabihin, Jesus went against the flow for you. Jesus went against the flow for you. Dahil sa iyo, sinalangat niya yung agos. Dahil sa iyo, di ba? Yan. Kahit ikaw na lang ang natitirang tao sa buong mundo, mas pinili pa niya magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Mabayaran lang ang kasalanan mo. Yan. Anong sabi niya kay Zacchaeus? Noong pinatuloy siya nito, sabi niya, ang kaligtasan ay dumating na sa sambahayan nito, sapagkat anak din ni Abraham ang tao nito. Amen? Kita niyo, hindi natin kaya kontrolin kung sino tatawarin mo. Because God qualified the unqualified. Diba? Pinili ka niya, kapatid, tinawagan niya sa iyong pangalan. He go against the flow for you.
Sinalungat niya ang sigaw ng mga tao, hindi siya nakiayon sa takbo ng mundo. Sapagkat nakatingin siya sa kinabukasan. Sa kinabukasan, hindi nakatingin ng Diyos sa ngayon. Nakatingin siya sa kinabukasan. Sapagkat alam niya, meron kang kakayahan. Diba? Meron tayong kakayahan. Yan. Halit mo tayo sa panguling bahagi. Nung tinawag ni Jesus sa kayo, agad tutulungan. Sapagkat ang nilagay ng Diyos ang tsakatsyod sa puso ng Sakeo, nagkaroon siya ng pagnanasang makilala ng personal sa Jesus. Naging aware siya sa kanyang mga pagkukulang. Nagkaroon siya ng pagnanasang maibalik ang matama ang lahat. Sabi po sa Luke 19:8, tumayo si Sakeo, sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko sa mga mahirap ang kalahati ng ating mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isa sa uri ko ito sa kanya mga nakaapat na beses. Mas madaling humingi po ng kapatawaran sa Diyos kaysa sa tao. Di ba? Pag tayo may nagawang kasalanan, mas madaling humingi ng patawad sa Diyos kaysa sa tao. Supat, nais ng Diyos na tayo ay tulungan. Kung ikaw ay nagkamali, nais kang tulungan ng Diyos na may tama ang lahat. Yan. Nais ng Diyos na humingi ka ng kapatawaran doon sa taong pinagkasalanan mo. Nagawa mo ng hindi mabuti, nagawa mo ng hindi tama, at iyong itama ang sitwasyon. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Tayo manalangin, para pong closing prayer. Ang Diyos sa tamang makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa napakagandang mensahe na pinagkaloob sa amin. Isa na naman po itong bagong pribileyo ng buhat sa iyo. Salamat po aming Diyos sa iyong mga salita na siyang tunay nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Salamat sa iyong mga aral na siyang nagdadala sa amin sa tamang daan. Salamat sapagkat pinili mo kami sa kabila ng aming mga kakulangan. Salamat sapagkat tinawag mo kami upang makasama mo sa iyong mapagkainan. Salamat sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan upang madala namin ang mabuting balita sa ibang tao. Salamat sapagkat hindi ka nagsasawang ilagay sa aming puso ang paggawa ng tama. Ganun pa man po, aming mga patuloy din po namin inaalala ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Na sa mga sandaling ito ay may mabigat na pinagdaraanan. Darangin po namin ang kapayapaan mula sa iyo ay kanilang maranasan. At kung kami man po ay may magawang pagkukulang sa ibang tao, tulungan po kami na may tama namin ang mga pakawaging bagay sa aming mga pagitan. Aming Ama, patawarin po kami kung minsan nagagamit namin ang aming mga kakulangan upang makaiwas sa iyong panawagan. Bigyan mo po nawa kami ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan namin ang mga ganitong sitwasyon. Ilagay mo po sa aming puso ang pagnanasang makilala ng personal. Salamat po aming mga sapagkat alam namin na hindi pa man kami tapos manalangin ay pinagpalinda sa amin ang iyong kasabi at sa lahat ng aming mga panalangin. Tunay nga po na napakadakila ng iyong puso at hiwalay sa iyo kami ay walang magagawa. Salamat sapagkat pinili mo kami. Salamat sa iyong panawagan. Alam namin at naniniwala kami na hindi mo kami iwan o pababayaan. Kaya patuloy kami magpupuri at sasamba sa iyong pangalan. Wala kaming ibang itataas, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Kaya binabalik namin sa iyo, wala ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa ngalan ng Panginoon Jesus. Wala ng sabi.